Pagtanto naman bigla ng ating bida kung ano ang nangyayari kaya inisip nito na kamag-anak siguro ni Mister kung ang babaeng nakita niya sa nakaraan. Pagkatapos nitong mag-isip ay tinanong na niya ang matanda kung ano ang gusto nitong sabihin. Pinaliwanag sa kanya ni Mister Kung na matagal nang gustong makita ng kanyang kapatid ang nasa litratong yun at hindi niya alam kung bakit pero dahil daw sa lalaking yun ay hindi ito nagpakasal kahit kanino. Kahit nung malapit na daw itong mamatay ay hindi pa rin ito pinagsisihan ang desisyon niyang yun. Kaya, tinanong nito ang ating bida kung siya ba talaga ang nasa litratong yun at kung naaalala pa ba nito na nakita niya dati ang kanyang kapatid. Pagkatapos mag-usap ng dalawa ay bumalik na agad ang time merchant sa kanyang opisina at makikita natin doon na nag-research na ito tungkol kay Kung Manhei. Ayon sa kanyang mga nakita, ang babaeng iyon ay isang sikat na photographer na galing sa Republican period, isang teacher, at isang manunulat. Nakita din ito doon na noong 1920s, nag-umpisa ng maging normal ang mga babae na nag-aaral at isa si Manhei sa mga unang gumawa nito. Habang nakatingin sa kanyang laptop ay marami pa itong nakita katulad na lang ng pagtanggi nito sa kanyang mga magulang nung gusto siya nitong ipakasal sa kaibigan ng kanilang pamilya. Nung hindi ito pumayag ay umalis na daw ito sa kanila at nagtayo ng paaralan para sa mga babae sa tulong ng kanyang pinsan. Sa pagtatapos ng kanyang buhay ay nakasulat doon na pumanaw ito sa isang maliit na apartment sa bansang M sa edad na 80. Pagkatapos magbasa ni Lee ay nagunat na ito at sinabi na hindi talaga tumiwalag si Manhei sa kanyang paniniwala. Kinuha nito sa lamesa ang kanyang picture na galing sa babae at inisip na mukhang meron siyang utang dito. Inisip ng ating bida kung beneficial ba para sa kanya pag sinali niya ang babaeng iyon sa Eternal Club o mas okay na lang na pabayaan niya ito sa nakaraan. Sa ibang parte naman ng kanilang headquarters, nag-uusap si Yuki at Wei Wen tungkol sa isang libro habang umaakyat ng hagdan. Tinanong nito si Wei Wen kung saan niya ito nakita at sinabi nito na natagpuan niya ito sa loob ng library ng kanilang boss. Nung nandoon na ang dalawa sa harap ng opisina ng ating bida ay tumigil sa pinto si Yuki at sinabi na mukhang madaming iniisip si Lee kaya hindi na daw muna ito papasok doon. Habang nagpapalam na ang dalawa sa isa't isa ay naririnig pala ng time merchant ang kanilang usapan sa kanyang upuan. Kaya, bigla nitong tinawag na malakas si Yuki sa kanyang buong pangalan at sinabi na pumasok siya doon ngayon din. Nung nakatayo na ito sa kanyang harapan ay hindi muna nagsalita ang dalawa dahil nakatingin lang si Lee sa babae at naghihintay lang ng sasabihin ng kanyang boss si Yuki. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagsalita na rin ang ating bida at sinabi sa kanyang secretary na meron siyang tanong. Kung siya daw ang papipiliin, mas gusto daw ba nitong tumira sa panahon nila ngayon o sa panahon ng 100 years ago? Akala naman ni Yuki na mahirap ang itatanong nito pero nung narinig niya ang tanong ay sinabi agad niya na mas gusto niya sa kasalukuyan. Marami daw siyang kasama doon na pwede niyang sandalan kagaya nila Wei Wen, Robert, Feng Hao, at iba pa. Pero, hindi lang daw yun ang rason dahil nung sumama siya sa ating bida nung bumalik ito sa nakaraan ay nakita daw niya na walang pinag-aralan ang mga babae doon at wala silang sariling desisyon. Dahil sa sinabi ng kanyang secretary ay buo na ang desisyon ng ating bida kaya sinabi nito na kahit hindi niya masyadong kilala si Kung Manhei ay isa pa rin itong talent na pinanganak sa maling panahon. Inisip naman agad ni Yuki na mukhang aalis na naman ang kanyang boss papunta sa nakaraan kaya tinanong nito kung pwede ba siyang magdala ng mga gamit kung sasama siya. Hindi naman sumagot sa kanya agad ang ating bida kaya tinignan na niya ito pero nung humarap siya sa pwesto ni Lee ay wala na ito doon. Ginamit na pala nito ang kanyang kapangyarihan at makikita natin na nasa River of Time na ito ulit. Tinignan nito ang picture na galing sa babae at sinabi na simula talaga nung una silang nagkita ay konektado na talaga ang kanilang mga tadhana. Nung nilabas na ng ating bida ang kanyang mahiwagan orasan ay napansin nito na dahil dumami na ng sobra ang kanyang oras lalo nang lumakas ang control niya sa laws of time. Kaya na daw niya ngayong hanapin ang kahit na sinong tao at direkta na itong mapupunta kahit nasaan pa ito. Lumipat naman na ang ating storya sa mansyon ng Kong family sa taong 1920s at naririnig sa buong lugar ang sigaw ng tatay na sinasabihang walang kwenta ang kanyang anak. Tinuro nito ang babae at sinabing kailangan agad nilang manghingi ng tawad kay Young Master Do dahil sa pagtanggi nito sa kanilang engagement.
Pabulong namang sinabi ng kanyang anak na hindi siya nag-aral ng mabuti para maging ganun lang. Hindi naman ito naintindihan masyado ng kanyang mga magulang kaya sinabi nito na lakasan niya ang kanyang boses pag kinakausap niya ang mga ito. Ang babaeng ito pala ay si Kong Manhei at sinigaw niya sa harap ng kanyang tatay na hindi siya nag-aral ng mabuti para lamang ipamigay niya at piliting ipakasal sa iba. Nung una ay nabigla ang matanda dahil hindi nito inaasahang sisagat sa kanya ang kanyang anak. Pero, bigla na lang itong nagsisigaw at sinabi na walang utang na loob ang babaeng iyon dahil ginawa daw ng pamilyang Kong ang lahat para sa kanya pero hindi man lang niya ito maibalik. Sinabi pa nito kay Manhei na nung pinag-aral nila ito ay parang lalo pa daw itong naging bobo. Nakita naman ng ating bida ang lahat ng nangyari doon sa pamamagitan ng mga bula na merong memories sa loob ng River of Time. Makikita natin na natuwa si Lee sa kanyang napanood dahil hindi daw nito inaasahang matapang pala ang mahiyaing babae na nakilala niya dati. Habang hinahawakan ng bula para mapunta siya doon ay inisip nito na lalo tuloy naging interesting ang kanyang pupuntahan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na bumalik na ulit sa nakaraan ang Time Merchant. Pagkadilat nito ng kanyang mga mata ay napansin agad niya na nasa isang mataong lugar siya. Iisipin pa lamang sana nito kung paano niya mahahanap doon si Manhei pero nung tumingin ito sa kanyang harap ay nakita niya agad ito. Kaya pala nandoon ang babae ay sinusubukan pa rin itong hanapin si Lee pero sinabi nito sa kanyang sarili na hindi na naman niya ito nakita ngayong araw. Ilang araw na daw siyang naglilibot sa buong city pero hindi na ulit niya ito nakita kaya inisip niya kung umalis na ba ito doon. Halata sa kanya na medyo naiinis na talaga ito pero sinabi niya na hindi pa rin siya titigil ng dahil lang doon. Nawala naman ito sa kanyang iniisip nung meron siyang narinig na umatching sa likod kaya napalingon siya agad doon. Nakangiting binati ng Time Merchant si Miss Kong at sinabi na narinig daw nito na matagal na siya nitong hinahanap. Hindi naman nakasagot agad sa kanya ang babae dahil nagulat ito kaya napatakip na lang muna ito ng bunganga. Hindi na rin muna nagsalita ang ating bida dahil hinihintay nito kung ano ang sasabihin sa kanya ni Manhei. Pero, nung natauhan na ang babae ay bigla na lang itong sumigaw ng malakas at lumapit agad papunta sa ating bida. Pagkatapos noon ay lumipat muna ang dalawa sa isang tahimik na lugar para makapag-usap ng maayos at pagdating doon ay tinanong agad ng babae kung sino ba talaga si Lee. Simula daw kasi nung una niya itong makita ay meron na siyang kakaibang naramdaman na parang hindi lang ito normal na tao. Sinabi sa kanya ng ating bida na kung ganun ay formal na itong magpapakilala sa kanya. Pinitik nito ang kanyang daliri para pabilisin ang oras nila ni Manhei kaya bumagal na ang lahat ng nasa kanilang paligid. Pagkatapos noon ay ginamit na rin ito ang kanyang kapangyarihan para lumutang siya sa ere. Sinabi nito na siya ang tinatawag nilang Time Merchant at ang totoo niyang pangalan ay Mr. Lu Li. Ngumiti ito sa babae at sinabi na nagpunta talaga ito sa kanilang panahon para sa kanya. Pagkatapos magpakilala sa kanya ng ating bida ay bumalik na agad ito sa kanyang tabi. Pero, hindi pa rin ito masyadong naintindihan ng babae kaya tinanong nito kung magic ba ang kanyang ginawa. Kalmado naman sinabi sa kanya ng Time Merchant na hindi yun magic dahil kaya daw niyang kontrolin ang laws of time. Ngumiti ito at sinabi na kaya daw niyang maglakbay sa kahit anong panahon, bumalik sa nakaraan, gamiting ang oras pantanggal ng sakit ng isang tao, at higit sa lahat ay kaya daw niyang mag-buy and sell gamit ang lifespan. Namangha naman doon si Manhei kaya naisip nito na pwede pala siyang magpasa at magtanggal ng oras sa kahit kaninong tao. Nung sinabi sa kanya ng ating bida na tama siya ay niloko niya ito at sinabing hindi pa rin siya naniniwala dito at ang sa tingin daw talaga niya ay isa lamang itong magician. Tinignan naman ng seryoso ni Lee ang babae at tinanong kung sa tingin ba talaga nito na kaya ng isang magician ang mga kaya niyang gawin. Napaalis naman ito ng tingin sa ating bida dahil naisip nga nito na hindi talaga normal ang mga kayang gawin ni Lee. Naisip din nito na kung ganun ay alam din siguro nito kung ano ang mangyayari sa kanyang future. Kaya, masaya itong tumingin sa ating bida at tinanong kung naging successful ba siya sa hinaharap. Nung hindi agad sumagot sa kanya ang Time Merchant ay tinignan niya ito para itanong ulit dahil baka hindi daw niya ito narinig ng maayos. Pero, nakita nito na seryosong nakatingin sa kanya ang ating bida na para bang sinasabing hindi maganda ang mangyayari sa kanyang future.
Dahil doon ay tinanong agad siya ni Manhei kung ganun ba talaga kalala ang nangyari sa kanyang hinaharap para tignan siya nito ng ganun. Huminga naman ng malalim ang ating bida at sinabing hindi naman ito masyadong masama. Nagawa pa rin naman daw niya ang lahat ng kanyang gusto at natupad ang kanyang mga pangarap kaya minahal siya ng napakaraming tao. Pero, ang lahat ng iyon ay nawala rin dahil sa bandang huli ay namatay pa rin daw siya. Nagulat sa umpisa ang babae pero nung nakapag-isip na ito ng maayos ay bigla na lang itong napangiti. Hindi naman alam ni Lee kung ano ang nangyayari kaya tinanong nito si Manhei kung bakit siya tumatawa. Sinabi nito na kung ganun naman pala ang nangyari sa kanyang buhay ay okay na sa kanya yon. Ang ibig sabihin daw nito ay hindi talaga siya napilit ng kanyang pamilya para magpakasal sa hindi niya gusto at yun daw siguro ang rason kung bakit niya nagawa ang lahat ng iyon. Tinanong naman siya ni Lee kung sigurado ba talaga siya at kung okay lang ba talaga ang future na yun para sa kanya. Sinabi naman sa kanya nito na kahit alam na niya kung ano ang mangyayari sa kanya ay wala pa rin siyang babaguhin hanggang dumating ang araw na mawala siya. Hindi daw siya gagaya sa kanyang nanay na nakakulong lamang sa kanilang bahay habang sinusunod lang ang lahat ng utos ng kanyang asawa kahit mali na ito. Ngumiti naman sa kanya ang ating bida at sinabi na kung ganon ay meron siyang lugar sa loob ng Eternal Club. Tatanungin pa lang sana ni Manhei kung ano ang ibig sabihin ni Lee pero bigla na lang nitong tinaas ang kanyang kamay at meron itong nilabas. Pinakita niya doon ang masasayang larawan ni Miss Weiwen at Miss Yuki. Sinabi nito na kahit nagtatrabaho sila para sa kanya na isang lalaki ay malaya pa rin silang gawin ang gusto nila basta nagagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. Kaya, para sa isang babae na marunong magsalita ng iba't ibang lengguwahe at magaling sa photography na kagaya niya ay marami ang haangga sa kanya sa kanilang panahon. Dahil sa kanyang narinig ay lumapit agad si Manhei sa time merchant at tinanong kung pwede na ba siya nitong dalhin sa future. Hinawakan ni Lee ang mukha ng babae para ilayo ito sa kanya habang sinasabi na pwede niya itong gawin. Pero, hindi daw ito agad-agad dahil kailangan muna niyang maranasan ang lahat ng hirap na darating sa kanyang buhay at pagdating ng napakaraming taon ay ska na niya ito hahanapin. Pagkatapos niyang sabihin ito ay tinanong na niya ulit ang babae kung gusto pa rin ba niya ito kahit na may ganoong kondisyon. Hindi naman na ito nag-isip pa ng matagal at sinabi na lang sa ating bida na ayos lang sa kanya yon. Hindi inaasahan ni Lee na sasagot ito ng mabilis kaya tinanong nito kung hindi man lang ba niya ito pag-iisipan. Hindi na talaga binago ng babae ang kanyang sagot at sinabi na kakayanin niya itong lahat para makita ang future na sinabi nito sa kanya. Magsasalita na sana si Lee para pormal nang isali si Manhei sa Eternal Club pero bigla na lang itong natigil dahil meron siyang kakaibang naramdaman. Hindi niya alam kung ano ang rason nito pero sumagi sa kanyang isipan ang laws of time. Kaya, tinanong nito sa kanyang sarili kung dahil ba ito sa biglaan niyang pagpunta doon o meron ba siyang nagawa para mabago ang history. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa ay lumipat na muna ang ating storya sa mansyon ng Kong family. Makikita natin sa lapag na nandoon ang litrato ng ating bida na kinuha ni Manhei. Tinapon pala ito doon ng kanyang tatay habang sinasabihan siya nito ng makasal ng babae. Hindi daw nito binili para sa kanya ang camera na yon para kumuha lang ng litrato ng mga walang kwentang tao at pagnasahan nito. Hindi naman na natiis ng babae ang mga sinasabi ng kanyang tatay kaya malakas nitong sinabi na hindi walang kwenta ang nasa litratong yon. Nabigla naman doon ang matanda kaya tinanong nito kung naririnig ba niya ang kanyang mga sinasabi. Sinisira daw niya ang magandang pangalan ng mga Kong kaya sinabi nito na hindi na lang daw sana nila binuo si Manhei. Nung kumalma na ito ng konti ay pinaliwanag niya na simula nung una pang panahon ay ang mga magulang na talaga ng babae ang masusunod tungkol sa pagpapakasal ng kanilang anak. Kaya, pinahiya daw nito ang kanyang pamilya nung nakita siya ni Young Master Do na merong kasama sa Riverside pagkatapos nitong itigil ang kanilang engagement. Huminto naman sa pagsasalita ang kanyang tatay nung narinig nila na merong nagsabi na huwag silang sumigaw dahil baka marinig sila ng mga tao sa labas. Pagkatapos noon ay sinabi pa nito sa tatay ni Manhei na matagal na daw nitong sinasabi sa kanya na masama talagang pag-aralin ng mga babae dahil magkakaroon ng mga ito ng masasamang ideya. Nagsalita na rin ang isa doon at sinabi na malas ang Kong family dahil sa babaeng yun.
Sumang-ayon naman sa kanya ang huling matanda kaya sinabi nito na kailangan nila itong disiplinahin ng mabuti. Nagulat naman ang lahat nung may dalawa nagpumasok sa pinto at tinanong ng mas matanda kung bakit daw nagagalit ang kanilang mga elder. Nung nakita ng kanyang kasama na nakayuko sa lapag ang kanyang pinsan ay tinanong agad nito kung bakit siya nandoon. Ang lalaking yun pala ay si Mr. Kong sa panahon nila Lee nung bata pa siya at hindi pala niya kapatid ang babae dahil pinsan niya ito. Paglipat sa tatay niya, makikita natin na inakbayan nito ang tatay ni Manhei at sinabi sa kanyang kuya na kailangan pa ba talaga nilang isali ang mga elder sa maliit na bagay na yun. Binulong nito na baka masyado silang magalit at bigla na lang mamatay dahil sa sobrang katandaan. Natigil naman ito sa pagsasalita nung narinig niya ang isang elder na sumigaw at sinabing ang kapal din ng mukha nito na magsalita doon sa kanilang harapan. Lahat daw kasi ng ito ay kasalanan niya dahil siya ang pumilit sa kanyang kapatid na pag-aralin ang anak nitong babae sa ibang bansa kaya naging ganun tuloy ang ugali nito. Dahil sa walang kwentang edukasyon niyang iyon ay nakalimutan na daw niya ang responsibilidad niya para sa pamilyang Kong. Sinabi naman ng tatay ni Yun Tao na bago na ang panahon ngayon dahil hindi na dapat nasa loob lang ng bahay ang mga babae at walang ginagawa. Hindi naman na nakasagot doon ang matanda kaya tinawag na lang nito ang tatay ni Manhei at sinabi na dahil siya ang pinuno ng kanilang pamilya ay nasa kanya pa rin ang huling desisyon. Huminga ito ng malalim bago magsalita at pagkatapos noon ay sinabi niya na tama ang mga elders dahil hindi pwede ang ginagawang pambabastos ng kanyang anak sa kanilang pamilya. Nagreklamo naman agad ang babae at sinabi na wala na sila sa panahon ng mga elders dahil pwede na daw maging successful ang mga babae ngayon. Dahil hindi nagustuhan ng kanyang tatay ang sinabi nito ay bigla na lang niya itong sinampal ng malakas sa maka. Pagkatapos noon ay sinabi pa nito na pupunta sila mamayang gabi sa bahay ng pamilyang Do para manghingi ng tawad at magmakaawa na pakasalan siya ulit nito. Dahil buo na talaga ang loob ni Manhei ay sumagot ulit ito at sinabing hindi niya gagawin yun dahil mas importante para sa kanya ang kanyang pangarap na gumawa ng school para sa mga babae. Dahil inisip ng kanyang tatay na hindi na talaga ito makikinig sa kanya ay bumuelo ito para sa sampilan ulit ang babae ng malakas. Pero, nagulat ito nung bigla na lang may humawak ng kanyang kamay para pigilan ito. Nung nakita ito ni Manhei ay hindi ito makapaniwalang dumating doon si Mr. Lee para iligtas siya. Nagsalita na rin ang ating bida at sinabi sa lahat ng nandoon na hindi na niya kayang tiisin ang kanyang nakikita. Tumingin ito ng masama sa pinuno ng Kong family at sinabing hindi nito inaasahang ganun pala ang kanyang ugali. Akala daw nito ay maayos pa kanyang mag-isip dahil malakas pa ang kanyang katawan pero mukhang mali daw siya doon. Kaya, para magtanda ito ay ipaparanas daw sa kanya ng time merchant ang napakalupit na parusa. Dahil tatay pa rin naman ng babae ang kanilang pinag-uusapan ay sinubukan pa rin itong pigilan ang ating bida sa kanyang gagawin. Pero, hindi na ito pinakinggan ng time merchant at bigla na lang inubos ang natitirang lifespan ng matanda sa harap mismo ng kanyang pamilya.